Ang paglalakbay ni Kara, ang mabagal na pagong. Sa ilalim ng bughaw na dagat, sa isang bahura na puno ng makukulay na korales, naninirahan si Kara, isang batang pagong na may mahiyaing tinig at mabagal na hakbang. Mabait si Kara pero madalas siyang pinagtatawanan ng ibang hayop sa dagat. "Ang bagal mo talaga, Kara," biro ni Bino, ang barakuda. "Hindi ka aabot kahit sa pinakamalapit na coral garden." Tahimik lang si Kara pero sa puso niya ay may pangarap makarating sa Arawan Reef, ang pinakamarikit at makulay na lugar sa buong karagatan. Sabi nila, doon tumitira ang mga mahiwagang isdang may gintong kaliskis at doon sumisilip ang araw na pinakaklarong bahagi ng dagat. Isang araw, habang nakatingala si Kara sa langit mula sa ilalim ng tubig, bumuntong hininga siya at bumulong sa sarili. "Pupunta ako sa Arawan Reef, kahit mabagal ako, kahit malayo." Maaga kinabukasan, dala ang maliit niyang supot na may seaweed snacks. Nagsimula ang paglalakbay ni Kara. Tinahak niya ang korales, nilampasan ng mga bato at pinilit lagpasan ng agos ng mga tubig kahit siya'y tinatangay. Sa kanyang unang araw, nakasalubong niya si Pia, ang pusit na umiiyak. "Bakit ka umiiyak, Pia?" tanong ni Kara. "Hindi ko mahanap ang paborito kong laruan na kabibe," sagot ni Pia. Kahit may layunin, tinulungan ni Kara si Pia. Magkasama nilang hinalughog ang mga bitak ng bato at sa huli, nahanap nila ang kabibe sa ilalim ng isang damong dagat. "Salamat, Kara," tuwang-tuwa si Pia. "Saan ka pupunta?" "Sa Arawan Reef," sagot ni Kara. "Ang layon yun, pero naniniwala ako sa iyo." Sabay abot ni Pia ng maliit na piraso ng perlas. "Panandang tagumpay mo." Kinabukasan, nakarating si Kara sa lugar ng madilim na bangin. Dito raw naninirahan ng mga kutob ng takot, mga aninong bumubulong, "Hindi mo kaya, umuwi ka na." Narinig ni Kara ang mga ito sa isip niya, ngunit pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang sinabi ni Pia, "Naniniwala ako sa iyo." At sa pagkakaalala niyang may naniniwala sa kanya, nabalot siya ng lakas ng loob. Nilusong niya ang madilim na bangin. At nang siya'y lumabas, tila mas magaan na ang paglangoy niya. Sa ikatlong araw ng kanyang paglalakbay, narating ni Kara ang isang malawak na coral field. Doon siya nakita ni Bino, ang barakuda, kasama ang iba pang hayop. "Uy, si Kara, hindi ako makapaniwala. Nakarating ka dito?" gulat na sabi ni Bino. Ngumiti si Kara. "Oo, at hindi pa rito nagtatapos." Namangha ang lahat. Si Kara, ang pagong na mabagal, ay naglalakbay ng mag-isa at mas malayo na ang narating kesa sa kanila. Pagdating ng ikalimang araw, dumaan siya sa huling lagusan, isang masikip at kumikislap na lagusan sa pagitan ng mga bato. At sa kanyang paglabas, nakita niya ang nakakabighaning tanawin. Mga halamang dagat na kasing liwanag ng araw, mga isdang kumikislap sa ginto, at tubig na sinasalamin ang langit. Naiyak sa tuwa si Kara. "Sa wakas," bulong niya, "nandito na ako." Pagbalik ni Kara sa kanilang bahura, sinalubong siya ng kanyang komunidad. Ngayon, hindi na siya tinatawag na mabagal. Siya na ang pagong na matatag at matapang. "Hindi mahalaga kung mabagal ka," sabi ni Kara. "Basta't hindi ka titigil, darating ka rin sa iyong pangarap." Hindi kailangang mabilis para makarating sa pangarap. Ang mahalaga ay ang patuloy na paglalakad at ang tapang na maniwala sa sarili.